Mainit na balita ngayon tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos na itigil ang paniningil ng pass-through fees ng mga lokal na pamahalaan. Sunog na sumiklab kahapon sa isang storage facility sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City, hindi pa rin lubusang naapula. Isa pang sunog sumiklab sa Kanumay West kaninang umaga. Department of Justice pinabulaanan ang akusasyon ng China na umano'y pinoprovoke sila ng Pilipinas. Ginawa ang pag-aalis ng floating barrier sa Bajo de Masinloc, suportado ng Estados Unidos. Mga biktima ng umano'y kulto sa Surigao del Norte maaring isailalim sa protective custody ng pamahalaan ayon sa Ayakan. Susunod na pagdinig sa isyu ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, planong gawin sa Surigao del Norte. At 9th edition ng Wish Date Concert na Memoir, mapapanood na ngayong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 29, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na suspendihin ang pangongolekta ng pass-through fees. Sa ilalim ng Executive Order No. 41, nakasaad na ang lahat ng LGU ay pinagbabawalang mangolekta ng toll fees at singilin ang lahat ng motor vehicles na nagdadala ng goods at merchandise habang ito ay dumadaan sa national roads o ibang kalsada na itinayo at pinondohan ng LGU. Binigyan diin ng EO na ang hindi otorisadong paniningil ng pass-through fees ay may malaking epekto sa transportation at logistics costs na pangkaraniwang ipinapasa sa mga consumer na pangunahing apektado sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dagdag pa nito, ang pagpapababa ng transport at logistic costs ay isa sa mga pundasyon ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na makipagtulungan sa Hawaii government upang asistehan ang mga Pilipino na naapektuhan ng wildfire doon. Sa isang post, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kaisa siya sa pakikidalamhati sa trahedyang sinapit ng ating mga kababayan sa Hawaii, lalo na ang mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa wildfire. Base sa huling tala ng mga otoridad, aapot sa 29 bilang ng mga Pinoy at Filipino-American ang nasawi sa kalamidad. Nasa Davao City kaninang umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinangunahan ng Pangulo ang paggagawa ng Comprehensive Social Benefits Program sa ilang benepisyaryo. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano itong Comprehensive Social Benefits at sino-sino ang dapat makinabang? Yes, Ayla, sa ilalim ng Executive Order No. 110 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Comprehensive Social Benefits Program ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng Special Financial Assistance, Scholarship, Special Welfare Assistance, Health at Medical Care Assistance, Pabahay at Employment Assistance. Ang mga makikinabang dito ay mga nasugatang sundalo at police personnel, gayon din ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasawing sundalo o pulis. Kanina mismong sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagbibigay ng tulong sa 6 na benepisyaryo ng programa. Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos sa mga ahensya na ibibigay ang mga tulong na ito sa mga kinaukulan. Kung kaya naman, inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Matapos ang programa sa Davao City, nag-iikot ngayon si Pangulong Marcos sa Caraga Region. Kabilang sa kanyang unang pinuntahan ay ang Siargao Island. Susunod ang Dinagat Islands kung saan siya ay mamamahagi ng bigas at iba pang tulong mula sa gobyerno. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bumisita sa Davao City kahapon ang Governor ng Fujian Province ng People's Republic of China na si Honorable Zhao Long. Mainit siya tinanggap ng Davao City official sa pangunguna ni Mayor Sebastian Duterte. Kasama rin sa mga nag-welcome sa Chinese official si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pinasalamatan ni VP Sara si Governor Zhao Long dahil sa ginawa nitong renewal sa Sister City Agreement sa pagitan ng Davao City at Jinjiang City sa Fujian, China. Dagdag pa dito ang matagumpay na pag-export ng Davao City ng first batch ng durian sa China. Ayon sa Vice Presidente, nagsimulaan niya ang negosasyon ng durian export sa China noong siya pa ang mayor ng Davao City sa pakikipagtulungan ng Consulate General ng People's Republic of China sa Davao. Bukod kina Mayor Baste at VP Sara, nakipagkita rin si Governor Zhao Long kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Suportado ng Estados Unidos ang ginawa ng Pilipinas na pagtatanggal ng floating barriers na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Tinanggal ng Philippine Coast Guard ang boya sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba ang posisyon ng Estados Unidos pagdating sa usapin ng maritime dispute sa West Philippine Sea? Aplikable ang pangako ng Estados Unidos sa kasunduan nito sa Pilipinas, partikular na sa isang armadong pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines, public vessels, aircraft, gayon din sa Philippine Coast Guard, kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea dispute. Binigyan diin ni U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South at Southeast Asia, Lindsey Ford, ang pananatili ng security commitments ng Washington sa Pilipinas. Ginawa ng U.S. official ang pahayag sa isang U.S. congressional hearing. Kinilala rin nito ang ginawa ng Pilipinas sa pagtatanggal ng floating barriers na inilagay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa opisyal, matinding hakbang ito upang ipagtanggol ang sovereignty ng Pilipinas. Dagdag pa nito, patuloy ang Amerika sa pagpapalawig ng force posture nito, kabilang na ang napagkasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na pagbibigay ng access sa U.S. soldiers sa 4 pang military bases ng bansa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinabulaanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang akusasyon ng China na isang uri ng provocation ng ginawang pag-aalis ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Secretary Remulla, iginigit lang natin ang ating karapatan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Nakatakda naman magpulong ang legal cluster ng gabinete upang pag-usapan ang case build-up laban sa China. May basbas umano ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-alis sa Confidential at Intelligence Funds o CIFs ng civilian agencies kabilang na ang Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa veteranong mambabatas na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman, wala namang kasing nangyayari sa mababang kapulungan na walang basbas ng liderato. Narito ang report ni Rosalie Coz. Tiniyak na ng Kamara ang paglilipat ng 2024 Confidential at Intelligence Funds o CIFs ng civilian agencies sa mga ahensyang tumutugon sa mga banta sa seguridad at proteksyon ng territorial waters ng bansa. Kabilang narito ang Office of the Vice President at Department of Education na may 650 million pesos na halaga ng confidential funds para sa taong 2024. Ayon sa Independent Minority Solon, Albay 1st District Representative Edsel Lagman, hindi labag sa konstitusyon ang reallocation ng CIFs. Sa isang pahayag, iginiit nitong transfer of allocation o paglilipat lamang ng alokasyon mula sa isang tanggapan patungo sa isang opisina ang reallocation ng CIFs. Dagdag pa nito, proseso lamang ito ng subtraction at addition ng allocations at hindi ito lalagpas sa ceiling o takdang total expenditure budget na ipinanukala ng Presidente.
Samantala, aminado si Representative Lagman, ikinagulat nito ang hakbang ng House political leaders nang magdesisyong i-reallocate ang CIFs ng civilian agencies sa mga ahensyang pangunahing responsibilidad ay surveillance at intelligence. Gayunman, masaya ito sa desisyon ng mga kapwa mambabatas at naniniwalang naging matagumpay ang kanyang kampanyang busisiin ng CIFs. Paniwala rin ng lawmaker, may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang hakbang ng House political party leaders. Wala naman nangyayari sa pagpulutan na walang basbas ng liderato. I congratulate the Speaker kung meron siyang hand in this reallocation of secret funds. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ilabas na sa susunod na linggo ang kanilang desisyon sa hiling na dagdag pasahe sa jeep. Nagrereklamo naman ang ilang jeepney operators dahil wala pa rin silang natatanggap na fuel subsidy hanggang sa ngayon. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Ipinagpatuloy kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagdinig sa fare hike petition na inihain ng mga transport group sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Pero wala pa ring desisyon kung aaprubahan na ang hirit na dagdag pasahe sa jeep. Possible po next week meron na po. Depende po sa desisyon ng board iyan. Depende po sa ebidensya na ibibigay po sa amin ng mga transport groups. Ayon sa LTFRB, kailangan pang magsumite ng mga transport group ng supplemental petition upang mapalawig sa buong bansa ang hinihiling na fare hike. At kapag naisumite na ito, muling magpapatawag ang LTFRB ng isa pang hearing sa darating na Martes. Tuesday po, definitely in the afternoon, after the hearing po, maglalabas na po kami ng aming desisyon. Ayon sa LTFRB, isa sa maaari ng maaprubahan ang hinihinging pisong provisional fare o pansamantalang dagdag pasahe habang mataas pa ang presyo ng diesel. Kung sakaling maaprubahan, magiging 13 pesos ang minimum na pasahe sa mga tradisyonal na jeep mula sa kasalukuyang 12 pesos, habang magiging 15 pesos naman ang minimum sa modern jeep mula sa kasalukuyang 14 pesos. Samantala, nagrereklamo naman ang ilang mga operator dahil kahit exempted na sa spending ban ang fuel subsidy program noong nakaraang linggo, wala pa ring umanong pumapasok na ayuda sa kanilang mga bank account. Anong gagawin niyo sa amin? Magtitiis ang driver? Hihintayin niyo tumirik ang mga mata ng mga anak ng driver bago niyo kung bibigyan ng subsidy na yan? Huwag tayong maglokohan dito, diretsuhan lang. Sabihin nyo, Land Bank, ano ba ang problema? Bakit nade-delay ang pasok ng fuel subsidy nyo sa mga card na yan? Paliwanag ng grupong Pasang Mazda sa 60 card ng mga operator sa kanilang samahan, mayroon pa lamang 10 ang nabigyan ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Ayon sa LTFRB, nagkakaroon ng delay dahil nagsasagawa pa ng review ang Land Bank sa mga naisumiting pangalan ng mga operator. Pero tiniyak ng ahensya na mabibigyan pa rin naman sila ng ayuda. Kailangan nilang pumunta sa Land Bank para ho ma-update. Hindi ho ibig sabihin nito, hindi nila matatanggap. Ibig lang kong sabihin nito, kailangan kang pumunta sa Land Bank, i-update mo yung account mo para sigurado pa yung Land Bank na ikaw pa rin ang may-ari o buhay pa yung may-ari bago po ibigay yung pera. Sa datos ng LTFRB, mayroon ng nasa 121,000 na mga PUJ operators ang nabigyan na ng fuel subsidy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kahit weekend at holidays ay maaari nang magputol ng supply ng tubig ang mga konsesyonaryo sa kanilang mga customer na overdue ang mga bill. Samantala, daan-daang libong mga bahay naman ang magkakaroon ng water service interruption dahil sa gagawing maintenance activity ng Maynilad. Narito ang report ni Ray Pelayo. Kasama na ang weekend at holiday sa mga araw na maaaring magputol ng supply ng tubig ang konsesyonaryo sa Metro Manila.
Ito'y para sa mga may utang na 2 buwan o 60 araw. Umpisa nito sa October 1, base na rin sa bagong concession agreement. Pagkatapos ng 60 araw ay padadalhan ng notice of disconnection ng customer at bibigyan naman ng 7 araw pa na palugit. Based on the new IRR that was implemented, alinsunod din ito sa IRR na ipinatupad ng ating regulatory office, no? NWSS Regulatory Office. Every day, pwede naman po ito ng servisyo. Pero may paraan naman daw para hindi maputulan ng tubig kung hindi agad makabayad. Kung hindi nila kaya, within the 2 months, pwede naman sila to enter into a promissory arrangement with our business area offices para matulungan din sila. Kung kailan nila kaya magbayad, we can enter into that kind of arrangement. Samantala, magpapatupad naman ng water service interruption ang Maynilad simula September 8 hanggang October 1. Ito'y dahil sa maintenance na gagawin sa Putatan Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula sa Laguna Lake. Tinatayang nasa 250,000 households o koneksyon ng tubig ang maapektuhan mula sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay City. Ayon sa Maynilad, dapat nilang mapaghandaan ang pagdating ng amihan season kung saan madalas na lumabaw ang tubig sa lawa. So we want our plant to be in very good condition so that it can properly treat the raw water quality that it receives from Laguna Lake. Ayon sa Maynilad, hindi naman buong araw ay mawawalan ng supply ng tubig para makapag-ipon pa ang kanilang mga customer. Magpapakalat din ng mga tangke para makapag-supply sa mga maapektuhang lugar, lalo na sa mga pampublikong pasilidad. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita. Magdaragdag ang Light Rail Manila Corporation ng mga bibiyaheng tren sa linya ng LRT1 simula sa darating na October 1. Ito'y upang maserbisyohan ang dumaraming bilang ng mga pasahero lalo na ngayong bare months. Gayon din ang pagdami ng mga estudyante na balik face-to-face classes na sa iba't ibang mga eskwelahan at universidad. Kaugnay nito, magkakaroon ng adjustment sa oras ng biyahe ng mga tren para sa tuloy-tuloy na maintenance at upgrade program sa operasyon ng LRT1. Simula October 1, alas 5 ng umaga na ang first trip mula sa Baclaran at Fernando Poe Jr. Stations tuwing weekends at kapag holiday. Habang bibiyahe ang huling tren sa Baclaran Station ng 9:30 p.m. at 9:45 p.m. naman sa Fernando Poe Jr. Station. Wala namang magiging pagbabago sa oras ng biyahe ng LRT1 tuwing weekdays o mula sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes. Sa pamamagitan ng bagong adjustment, inaasahang tataas ng 10% ang weekday operations ng LRT1 at 20% naman na increase tuwing weekend. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na isolated case lamang ang issue ng pagnanakaw sa pasahero at paglunok sa $300 ng isang airport security screener sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa kalihim, nais lamang niyang klaruhin na ang nangyari sa NAIA ay hindi kumakatawan sa industriya ng turismo at sa mga manggagawa sa turismo sa bansa na masipag na nagtatrabaho upang makabangon mula sa hamon ng pandemya at kalamidad. Sinabi ni Frasco na bukas ang kagawaran na makipagtulungan upang tugunan ang issue at sinusuportahan nito ang Department of Transportation sa parusang ipapataw sa empleyado. Sa administrative investigation sa insidente ng paglunok ng pera sa NAIA, 4 na personnel ng Office of Transportation Security ang guilty sa pagnanakaw ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kabilang sa mga ito ang babaeng nakita sa CCTV footage na lumunok ng pera. Posibleng may panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Management Bureau Chief Rino Abad, maaring mas mataas ito sa 20 sentimos na ibinaba ngayong linggo. Batay sa kanilang estimate, nasa piso ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang 40 to 60 centavos naman sa kerosene. Samantala, may nakaamba namang taas presyo sa liquefied petroleum gas.
Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 o 48 oras ang isang low-pressure area. Namataan ito ng Pag-asa kaninang 3 a.m. sa layong 1,515 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible rin itong maging bagyo at papangalanang Jenny. Nakakaapekto ngayon ang buntot nito sa Mindanao at Visayas. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern at Central Visayas. Dahil naman sa habagat ay kaparehong kondisyon din ang mararanasan sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Western Visayas. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Patuloy pa ring inaapula ng mga bombero ang sunog na sumiklab sa isang storage facility sa Valenzuela City. Samantala, nasa mga evacuation center ngayon ang nasa 200 mga pamilya na apektado ng sunog. Mula sa Valenzuela City, makibalita tayo kay Bernadette Tinoy live. Bernadette, kamusta ang sitwasyon dyan? Mon, sa ngayon ay nagbubuga pa rin ng makakapal na usok itong ang Herco Trading Incorporation na nasunog kahapon. At nandito ngayon ang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection at Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office upang apulahin itong sunog dito sa may Kanumay East, Valenzuela City. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy pa rin ang sinasagawang fire suppression at kasalukuyang nasa Task Force Bravo pa rin o ang pinakamataas na alarma ang status ng sunog. Mahigit sa 200 pamilya o 800 individual ang naapektuhan ng sunog at kasalukuyan silang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Siniguro naman ng Valenzuela LGU na may sapat na pagkain at mga pangunahing kagamitan gaya ng banig, humot at damit ang mga apektado. Mon, kahapon ng 12:30 p.m. nang idineklara ang first alarm dito sa Herco Trading at makalipas lang isang oras ay iniangat na ito sa 5th alarm habang bandang 3:40 p.m. nang itinaas na ito sa pinakamataas na alarma o Task Force Bravo. Sa ngayon, wala pang report mula sa LGU o VSP kung ano ang naging sanhi ng sunog o kung may nasawi at nasugatan sa mga apektado. Kaya patuloy tayong nakaantabay sa ilalabas na pahayag o ulat ng lokal na pamahalaan at BSP. At yan muna ang latest mula dito sa Valenzuela City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Bernadette Tinoy, live mula Valenzuela City. Isa pang sunog na sumiklab kaninang umaga sa may Kanumay West sa Valenzuela City pa rin. Pero mabilis na naapula ng mga bombero ang apoy at idineklarang fire out pasado 10:00 ng umaga. Mula naman sa Kanumay West sa Valenzuela City, kumuha tayo ng update kay JP Nunez live. JP, tukoy na ba ng BFP ang pinagmulan ng sunog dyan sa Kanumay West? Ella, sa ngayon nandito tayo sa pinangyarihan ng insidente, itong sunog sa Kanumay West, at nandito rin yung mga fire investigator na nakausap natin. Ayon sa kanila, sa ngayon ay inaalam pa nila kung ano yung naging dahilan nitong sumiklab na sunog kanina dito. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Valenzuela City, 8:35 a.m. nila natanggap kanina ang tawag ng masunog itong Virces General Construction Company sa Barangay Kanumay West. Agad nila silang rumesponde. Umakyat sa ikatlong alarma ang naging sunog at 10:15 a.m. naman kanina nang ideklara na itong fire out. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga light materials at mga pintura na nasa loob nitong industrial facility. Ayon sa mga empleyado, gumagawa sila dito ng mga cabinet, kaya mayroon silang mga raw materials na kahoy. Yun din nila yung nasunog, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sa ngayon, nasa labas na yung mga empleyado nitong industrial facility. At inaalam pa rin natin kung mayroon bang naitalang sugatan o napahamak dito sa nangyaring sunog. Bagaman mayroong residential area sa tapat nitong nasunog na pasilidad, hindi naman tumawid sa kabilang kalsada yung malakas na apoy kanina. At sa ngayon, ongoing pa yung mga bumbero dito at inaapula yung mga natitira pang usok dito sa insidente ng pagkasunog dito sa Valenzuela City. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
Ipinakulong sa Senado ang kontrobersyal na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila at ilan pang matataas na opisyal ng grupo na sinasabing kulto. Naniniwala naman ang isang senador na posibleng kinokontrol ng iba si Senior Aguila. Narito ang report ni Harleen Delgado. Posibleng may ibang personalidad na kumokontrol kay J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senior Aguila na leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Yan ang isa sa mga paunang obserbasyon ni Senator Ronald de la Rosa matapos ang unang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso. Napansin din ng mga senador sa pagdinig ang tila panay na pagpasa ng sagot ni Senior Aguila sa ibang mga opisyal ng grupo. Hindi natin alam kung nagdrama-drama siya, di ba? Pero sa nakita ko, mukhang somebody is controlling from behind. Or maybe somebody's are controlling from behind. Figurehead lang siya, ginamit lang yung kanyang pagka-miraculous, yung kanyang miraculous power to gain followership from among the people. Kahapon, emosyonal na humarap ang ilang testigo na ang ilan ay menor de edad na sapilitan umanong ipinapakasal at pinaparusahan umano kapag hindi sumunod sa mga kautusan ni Senior Aguila. Hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. So after sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni J. Renz na pwede authorized ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karon bisag 12 yung edad. Di pagyamo ko ibubusuhan. Kalaunan, ipinakulong sa Senado sina Senior Aguila pati na ang tatlong opisyal ng SBSI matapos ang motion ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na i-cite in contempt ang mga ito dahil sa mariing pagtanggi sa mga alegasyon. Kanang mga kuwan, kanang mga bata, naghambog na sir. Mga bata ba? Pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila, Mr. Kilario? Hindi po nangyari. I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. Walang child marriages sa Madam Senator kasi po kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Isusumite naman ng Commission on Human Rights sa Senado ang initial report nito sa ginawa nilang investigasyon kung saan lumalabas na nagkaroon ng forced marriage, paglabag sa karapatan sa edukasyon at freedom of movement sa mga biktima. Plano ni Senator de la Rosa na sa Socorro, Surigao del Norte na isagawa ang susunod na pagdinig ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring isailalim sa protective custody ng pamahalaan ang mga menor de edad na biktima ng pang-aabuso sa umunoy kulto sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay Justice Undersecretary at Ayakat USEC in charge, Nicolas T., mayroong probisyon sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking Law na nagbibigay ng karapatan sa Estado na kunin ang kustodiya ng mga biktima ng trafficking kung kinakailangan. Tinukoy ni Yusek T na ang mga testimonya ng mga menor de edad na tumakas sa Sitio Kapihan ay basehan para isailalim ang mga ito sa pangangalaga ng Estado. Dagdag pa niya, ihahanda ng Ayakat ang mga kinakailangan para sa posibleng temporary custody ng mga biktima. Mahigpit na minomonitor ng Commission on Elections sa COMELEC ang nagpapatuloy na tensyon sa Socorro, Surigao del Norte.
Ayon sa poll body, hindi ito dapat makaapekto sa pagdaraos ng halalan sa katapusan ng susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Wala umanong kinalaman ang umiiral na tensyon sa Socorro, Surigao del Norte sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa susunod na buwan. Pero ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Ito ay para matiyak na hindi maapektuhan ang paghahanda at pagdaraos ng halalan. If it is impossible for the COMELEC to conduct the election freely and orderly and peacefully, then we will have to use all the powers and resources of the COMELEC just to ensure that that activity will be held on the date and time as provided for by our rules and by law. May umiiral na tensyon sa lugar, partikular sa komunidad ng Socorro, Bayanihan Services Incorporated, kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga pang-aabuso ng kanilang mga miyembro, kabilang na ang kanilang leader na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Sa ngayon, wala pa anyang dahilan upang ipagpaliban ang halalan doon. Should we place the place under COMELEC control? At this point, sa amin pong standard, hindi pa. Tanong, paano kung nagkaroon ng violence? Ay ilalagay ba natin sa COMELEC control? Basta maaapektuhan ng pagboto, then the COMELEC will have to interfere. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Formal nang naghain ngayong araw ng kasong disqualification ang COMELEC Task Force Anti-EPAL laban sa mga kandidato kaugnay ng premature o maagang pangangampanya para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ilang kaso ang inihain ng task force? Ella, nasa 35 yung inihain no initial ito na petition for disqualification ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Anti-EPAL sa kanilang clerk of the commission. Ito ay masusundan pa, Ella, ayon sa COMELEC sa mga paparating na araw. Ito ay motu proprio petitions o ang COMELEC mismo yung complainant sa pamamagitan ng kanilang Task Force Anti-EPAL. Ang ground nito, Ella, o dahilan ng kaso ay premature o maagang pangangampanya tulad ng paglalagay ng campaign posters na hindi sakop ng campaign period. Mayroon din umanong maagang nangangampanya pati sa social media. Pagkatapos na maihain, ay magkakaroon ito ng raffle o iraraffle yung kaso kung aling dibisyon ng COMELEC mapupunta. Inaasahan na maglalabas ng summons ang clerk of the commission para sumagot ang mga inirereklamong kandidato sa loob ng 5 araw. Ayon pa kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, maging mabilis ang proseso nito, Ella, ng paghawak ng disqualification cases. Kailangan kasi nilang matapos ang pagsasampa ng kaso bago ang halalan sa October 30. Mabilis yung resolution and the Commission and Bank committed to resolve these cases before the October 30 PSKE. Wala namang pong problema kasi yan. They will be taking their names out of the list of candidates dahil manual elections naman tayo. Ella, ang mensahe nga dito ngayon ng COMELEC sa kanilang pagsasampa ng kaso ay gusto lamang nilang ipakita na sila ay seryoso upang labanan ang anumang katiwalian o irregularidad kaugnay sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inirekomenda na ng Internal Affairs Service sa Regional Director ng National Capital Region Police na suspindihin ang iba pang pulis na sangkot sa pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfegar Triambulo, bigo ang naturang mga pulis na i-preserve ang crime scene at isalang sa ballistic test at paraffin test ang mga sangkot sa pamamaril sa inosenteng binata. Narito ang report ni Lea Ilagan, exclusive. Sa insidente ng pagkamatay ni Jimboy, natapos na rin yung pangalawang kaso na pinapile namin doon sa mga PNP personnel sa Nabutas. No? So, nabanggit ko noon na meron kaming 23
PNP personnel na kasangkot doon sa insidente na yon, pagkamatay ni Jimboy. Ang 22 ay na-resolve na at ito ay sinadmit na sa disciplinary authority na sa direktor ng NCRPO noong September 25. Natapos na ang pagdinig ng PNP Internal Affairs Service sa pangalawang kaso ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jimboy Baltazar. Base sa rekomendasyon ng Internal Affairs Service, panibagong dismissal from the service ang kakaharapin ng 8 pulis na namaril kay Jimboy kasama ang 2 team leader ng mga ito. 59 days na suspension naman ang kakaharapin ng 19 na iba pang tauhan ng Navotas Police na kasama sa operasyon dahil sa violation ng police operational procedures. Ang recommendation namin dito, kasi ang kinakaso namin panibago ay doon sa abandonment ng violation ng Article 275 ng Revised Penal Code. So yung 8 nung na-involve sa pagbaril kay Jimboy ay ulit nirekomenda namin na tanggalin sa serbisyo. Tapos yung body-worn camera na hindi daw nag-function, at dahil walang battery pero nag-operate. Ito po ay naka-issue kay PSSG John Burr Tagakay, kaya siya po ay aming nirekomenda na isuspend ng 59 days sa kasong less grave neglect of duty. Yun po yung pinaka-maximum sa penalty for that administrative offense. 30 araw naman na suspensyon ang ipinataw ng IAS sa 2 pulis kabilang ang investigador at tauhan nito. Yung investigador at yung kanyang tauhan na si PCMS Aurelito Galvez, dahil sila po ay napatunayan na walang kasalanan ng dishonesty sa sa mga untruthful statement doon sa kanilang investigation report. Dahil sila po ay nag-rely lang doon sa team leader na si Mark Joseph Carpio na sinabing 8. Pero bagamat nandoon, nakitaan pa rin namin ng lapses po sa kanilang investigasyon. Kasi hindi po nila pinaparapin test ang mga involved na personnel. Kaya ayon sa rules, sila po ay guilty ng simple neglect of duty. Kaya kami nag-recommend na isuspend po si Captain Juanito Arabijo na siyang hepe sa investigation ng Navotas City Police Station ng suspension for 30 days kasama ang kanyang tauhan na si PCMS Galvez. Wala pa namang rekomendasyon ng IAS kaugnay sa Chief of Police ng Navotas dahil naghihintay pa sila ng clearance galing sa Malacanang. Yung kaso ni Chief ng Navotas, si Colonel Umipig, ay sa kasalukuyang hinintay po namin ang presidential clearance sapagkat siya po ay appointed ng presidente ayon sa rules ng existing rules ng PNP. Pag ikaw po ay nasa third level at appointed ng presidente dahil sa power ng presidente to power to appoint and remove, so hiningian muna namin ng clearance whether to proceed the summary dismissal proceedings against doon sa COP. September 13 ang pirmahan ni NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang unang rekomendasyon ng IAS na dismissal from the service sa 8 pulis na namaril kay Jimboy. Si Jimboy Baltazar ay napatay ng mga pulis na Navotas dahil sa mistaken identity noong August 2, 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nag-umpisa nang mamili ng mga palay sa mga magsasaka sa Negros Occidental ang National Food Authority. Target ng NFA na makabili ng 10,000 sako ng palay sa mas mataas na presyo ngayong buwan. Ang detalye sa report ni Lalaine Moreno, live. Lalaine, paano makakapagbenta ng mga palay ang mga magsasaka dyan? Ang mga magsasaka dito sa Negros Occidental ay maaari nilang dalhin ang kanilang mga aning palay sa warehouses o bodega ng NFA na nakakalat yan sa iba't ibang bahagi ng Negros Occidental. Maaari rin silang tumawag sa opisina ng NFA upang ipakuha ang kanilang mga ani. Nagsimula ng mamili ng mga tuyo at basang palay ang National Food Authority o NFA sa mga magsasaka sa Negros Occidental. As of kahapon, 1,597 na bags na tuyong palay na ang nabili ng NFA sa mga farmers. Malayo pa ito kumpara sa target ng ahensya na makapag-procure o makabili ng 10,000 bags ng palay ngayong Setyembre. At hanggang matapos ang taong 2023, mahigit 100,000 bags ang kaya pang bilhin ng ahensya. Ang wet o basang palay na mula 16 pesos per kilo ay bibilhin na sa 19 pesos per kilo. Samantalang ang clean and dry o tuyong palay ay magiging 23 pesos mula sa dating buying price na 19 pesos per kilo. Pero para sila ay makapagbenta ay kailangan muna na miyembro sila ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Kung hindi naman ay maaari silang kumuha ng certification mula sa kanilang municipal agriculturist bilang patunay na sila ay lehitimong magsasaka. Para naman sa mga kooperatiba, dapat mayroon silang SEC registration, master list, kanilang mga membro, authorization at picture ng kanilang representative. Magbigay ang NFA ng Farmers Passbook upang mamonitor nila kung gaano na karami ang kanilang naibentang bigas sa bawat farmers o farmers cooperative. Ayon sa NFA, bukas ang kanilang opisina sa mga magsasakang gustong magbenta ng kanilang palay kahit pa weekends o holiday season. Ang palay naman na gagamitin ang palay naman na mabibili ng NFA ay gagamitin bilang buffer stock kapag may mga emergency situation o bibenta sa BJMP at DSWD para sa kanilang relief effort. Yan muna ating balita mula rito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Nagsagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng 3 araw na modified basic safety training sa mga motorboat captain sa lalawigan ng Camarines Norte. Layo nitong maiwasan ang posibleng mga aksidente sa mga karagatan ngayong papasok na ang amihan season. Mula sa Jose Panganiban, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje, live. Brian, ano-anong mga training ang isinagawa dyan ng Marina? Yes, Ella, ilan sa mga pagsasanay na isinagawa ng Marina dito sa mga kapitan ng mga motorboat dito sa Camarines Norte ay ang personal survival technique, elementary first aid at fire prevention at firefighting. Ella, ito na ang pangatlong araw ng ginagawang pagsasanay ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga kapitan ng mga motorized bangka sa probinsya ng Camarines Norte. Kabilang sa mga sumailalim sa nasabing pagsasanay ay ang kapitan ng mga tourist boat, fishing boat, pati na ang mga passenger boat sa probinsya. Aabot sa 52 kapitan ng mga bangka ang natumitimbang ng 350 gross tonnage ang sumailalim sa nasabing pagsasanay. Kabilang sa mga isinagawang training sa mga kapitan ng mga bangka ay ang survival technique at personal safety and social responsibility. Ito'y upang maging maalam ang mga kapitan kapag nagkaroon ng aberya sa isang motorboat. Mayroon din pagsasanay sa typhoon awareness and preparedness upang maiwasan na maabutan ng bagyo sa gitna ng laot. Kabilang din sa sumailalim sa nasabing pagsasanay ay ang mga motorman o yung mga mekaniko na humahawak ng makina ng isang motorized bangka. Layo nitong maging maalam ang mga ito sa oras na magkaroon ng aberya ang makina ng isang motorboat habang ito ay nasa laot. Ayon sa Marina, isinagawa ang nasabing pagsasanay upang mapaghandaan ang papalapit na amihan season ngayong papasok na ang bare months. Samantala, kasabay ng isinagawang pagsasanay sa mga kapitan ng mga bangka sa lalawigan, isang one-stop shop ang inorganisa ng ahensya sa bayan ng Jose Panganiban upang makakuha at makapag-renew ng rehistro ang mga may-ari ng motorized bangka sa lalawigan.
Layo ng nasabing one-stop shop na matulungan ang mga boat owner na huwag nang gumastos at pumunta pa sa regional office ng Marina sa siyudad ng Legazpi upang makapagparehistro ng kanilang mga bangka. Nakatakdang tumanggap mamayang hapon ng kanilang mga certification ang mga kapitan ng mga motorized bangka na dumalo sa isinagawang training ng Marina. Requirements ito, ng isang kapitan upang makakuha ng isang lisensya. Yan muna ang latest mula dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Muling namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 5 ng Family Food Pack sa mahigit 6,000 pamilya na nananatili pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kumusta ang pamamahagi ng food pack sa mga pamilya? Sila ba ay lahat ay nabigyan? Yes, Ella, nabigyan naman lahat ng mga family food pack sa DSWD, yung mga nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Albay. At tinatayang mahigit 6,300 pamilya nga ang patuloy na nananatili sa 22 evacuation center. Puso na nakataas pa rin na alert level 3 sa aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa itong pagkakataon, muli na naman namahagi na mahigit 6,000 family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol nitong Martes, September 26. Ang sa DSWD 5 mula September 26 hanggang September 30, iikutin ng ahensya ang mga Mayon evacuee upang mapagkalooban sila ng food packs. Ang mahigit 6,000 pamilya ay nasasakop ng 5 local government units o LG, partikular na sa mga bayan ng Malilipot, Kamalig, Saraga at sa 2 syudad ng Tabaco at Ligawa. Patuloy naman ang ginagawang monitoring na ahensya sa kalagayan ng mga Mayon evacuee dahil sa hindi pa rin tumitigil na aktibidad ng Bulkang Mayon. Tinitingnan din ng DSWD ang mga pangunahing pangangailangan ng mga displaced individual. Sa tala na kagawaran, may 3,470 pamilya o katumbas na mahigit 12,300 individual ang nasa mga evacuation center mula pa noong buwan ng Hunyo. Nanatil naman sa mayroon pang mahigit 64,000 family food packs at mahigit 70,000 non-food items ang kagawaran. Bukod pa riyan ang standby funds na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na nakahanda para sa karagdagang pambili ng mga food pack at anumang mga kit. Yan ang balita mula din sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Halos 1,000 tao na ang namatay dahil sa matinding dengue outbreak sa Bangladesh sa mga nakalipas na linggo. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pinakamatinding outbreak ng sakit sa bansa. Dahil sa di pangkaraniwang monsoons, mas madali na para sa mga lamok ang mangitlog sa marumi at stagnant na tubig. Nahihirapan ang pamahalaan na pigilan ang pagkalat ng sakit at punuan na ang mga ospital. 3 taong patay sa 2 insidente ng pamamaril sa Rotterdam, Netherlands. Arestado ng Dutch police ang isang 32-year-old na gunman. Una nitong inatake ang isang bahay at sunod ang Erasmus Medical Center. Estudyante ang gunman ng Erasmus University at affiliated sa ospital. Hindi pa tukoy ang dahilan ng pag-atake. Ngayong linggo na mapapanood ng mga wisher ang 9th edition ng Wish Date na pinamagatang Memoir. Samantala, kaabang-abang din ang live performances ng mga OPM artists na magbibigay kulay sa kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan. Narito ang report ni Gladys Toadi. Kikiligin at paiiyakin tayo sa inihandang short film ng Wish 1075 na pinamagatang Wish Date Memoir. Kwento ito ng pag-ibig at pagkakaibigan na pagbibidahan ng ilan sa mga hinahangaang aktor. Alice Dixon, Luella de Cordova. I play a lawyer who has a situation, not a situationship, but something that happened in her life na pinagdadaanan niya. Sa amin is about
finding and losing love, trusting in what your fate will be, and I think life in general, it's ups and downs. Ngayon naman, ito naman best friend ako. Pero kung doon sa mga ibang roles na nagampanan ko noon, sa mga movies, syempre yung ibang maaksyon, ito naman, makabagbag damdamin, iyakan blues. Kasama rin sina Joshua Junicio, Devon Seron at Shire Diaz. At hindi kompleto ang Wish Date concert kung wala ang live performances ng ilan sa mga kilalang OPM artist na magbibigay emosyon sa mga tampok na awitin. Kabilang sa mga manghaharana, ang up-and-coming artist Hacky. Singer-songwriter Piniel. Rock alternative band Moonstar 88. Singer-songwriter sensation TJ Monterde. At ang Queen of R&B, Kyla. Wish Date Memoir ay mapapanood na ngayong October 1, 2023, araw ng Linggo sa Smart Araneta Coliseum. Save the date, wishers! At sabay nating saksihan ang isang gabi na puno ng kwento at musika. Could anyone forget about the one you love? Could we ever overcome the pain of loving? Could friends be in love with a friend? Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 25:21 na nagsasabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Ayan, Mon. Ilang tulog na lang, 2 tulog na lang at lalabas na ang memoir. Kaya sabay-sabay po natin panoorin yan sa Linggo, October 1 at 6 p.m. Magkita-kita po tayo dyan sa Araneta Coliseum. Kinakabahan ka ba? Medyo. Excited ako. Excited. Lahat tayo excited na mapanood dyan. Kaya magdala na nga po kayo ng panyo dahil siguradong paiiyakin namin kayo. Alright, yan po ang mga balita namin tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!